po sa lahat. Ando lang po, nakatabi ko. Sige po. Praise God po. Salamat po, no. Good morning dito po sa ating PowerPoint. Good morning, sabi niya, di po ba? Pero bakit ang dilim? Madilim yung good morning. Ano po? So, bakit nga po ba madilim? Kamusta po? Kung kakamustahin ko po kayo ngayong araw na ito, ano po bang maririnig ko sa inyo? Maybe some, no po, sasabihin niya, Ate Ann, okay na okay ako. Praise God for you. Salamat, no? Pero some will say, or many, lagay ko, marami po ang magsasabi na medyo maraming struggles, maraming mga pinagdadaanan, or hindi lang medyo, talagang maraming mga struggles na po. Gusto ko pong sabihin sa inyo, and I want to encourage you this morning, so kung bakit po madilim ang ating dahil sa maraming nating mga pinagdadaanan. Ang title po ng ating message for this morning is, ano po, Ate Elis? The Lord is with me. The Lord is with you. No po? The Lord is with you. Convince yourself, convince your soul, i-convince mo yung sarili mo that the Lord is with me. The Lord is with me. Kumbaga po talagang, minsan madalas po natin sabihin yan the Lord is with you, the Lord is with me, pero ano po yung sitwasyon pa rin natin na po, nananatili pa rin pong parang malulungkot, mahihina. So, God's message for this morning is in the book of Psalms po. So, next po, Ate Elis. Thank you po, Ate Elis. So, Psalms 23 verse 4. Hindi ko po alam kung bakit ito yung message for this morning. Basta parang nadaanan ko po ito at nagkaroon ng impact sa aking buhay kasi I believe kailangan ko po ito. At inaral ko po siya hanggang sa ako'y magtuturo. Ito na po yung nilagay ng Lord sa aking heart para i-share this morning. So, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Psalms 23, verse 4, NIV version po. So, sa Tagalog po, meron po tayong Tagalog dyan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Sa King James po kasi, shadow of death siya. Wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Okay? So, ito po isang verse lang po tayo, pero hihimayin po natin, aralin po natin every praise po, no? Talaga makikita natin na napaka-importante. Parang wala pong nasayang. Every word, every praise po ng verse na ito is napakaganda po. Sige po, next po. Doon po tayo sa, even though I walk through the darkest valley. So, tama po ba itong ito ba yung mountain? Hindi ko po maintindihan. Basta nakita ko. Anyway, valley. So, next po. Even though I walk through the darkest valley, ano po ba ibig sabihin ng ng valley? The darkest valley represent times of uncertainty, fear, challenges, difficulties of life, anxiety, at marami pa pong iba. No po, uncertainty, no? Wala na pong katiyakan, no po? Ano man yung ginagawa mo, parang wala kang patutunguhan. So, ang dami po nating challenges, hamon sa buhay, no po? Difficulties in life. Talagang ang lahat po, no? Anxious. Hindi po natin alam, punong-puno ng takot. Yun po yung darkest valley. Yun po yung valley. Ito po yung valley na tinatawag po sa verse na ito po. Ito po yung mga challenges po natin. Next po. Next po, Ate Elise. A valley in life is an obstacle, a setback,
a challenge, or a difficult situation that requires significant effort, skill, and resources to overcome and can test one's abilities and resolve. Ito po ay ano to, definition po ito ni Google. Ano po? Nung binasa ko po ito na po, sabi ko, tama naman po, yung valley, mga obstacles po sa ating buhay, no, setback, challenges, difficult situation. Pero nung pagdating po doon sa that requires significant effort, parang sa mundo po talaga, no, kailangan talaga ng effort, skill, and resources to overcome. Pero, next po. Kung titignan po natin, sige po, mamaya pa pala. Ito po mga sinabi ko, lahat po yun, sige po Ate Elise, okay na po, next po. These are inevitable, manifesting as financial hardships, personal losses, health crisis, or relationship struggles. So, ito po, ano po ibig sabihin ng inevitable? Ang ibig po sabihin po niya, alam niyo po, yung tiyak na mangyayari. Lahat po ng mga sinabi ko kanina, mga challenges, mga difficulties, fears, lahat po yun, tiyak na mangyayari. Hindi maiiwasan, hindi mapipigilan. Yun po yung ibig sabihin ng inevitable. So, hindi maiilagan. So, meron palang ganun, na kahit ayaw mong mangyari, mangyayari siya. Kahit iwasan mo, kahit galingan mo, yung mga ginagawa mo, mangyayari at mangyayari po yung valley sa ating buhay. Pupunta at dadaan at pupunta po tayo sa valley na yan. Ano po? So, next po. Life challenges will develop our spiritual maturity. Yun po yung ano, by increasing faith, reducing patience and hope, and revealing one's true character, leading to a deeper dependence on God and ultimate to eternal rewards. So, yung mga challenges po ito, mag-grow po tayo, madidevelop tayo spiritually. Spiritually, magmamature po tayo. Yung faith po natin, tataas, no? Magkakaroon tayo ng patience and tunay na hope sa ating Panginoon, no? Yung character po natin dito makikita, kung mga hindi magaganda natin, marirefine po tayo, maaayos, kung sobra tayong mayabang, magiging humble po tayo, no? Matututo po tayo, kung magagalitin tayo, mawawala po lahat yan, no? Magkakaroon po tayo ng total dependence po sa ating Panginoon, and ultimately to eternal rewards, eternal rewards po. May rewards po tayo. Pero naniniwala ako na dito pa lang po sa lupa, no, may rewards po tayo dahil sa mga valleys, sa mga bunga ng mga pinagdaanan po natin. So, ano po yung manifestation po ng ng mga challenges po natin, ng mga hardship, mga difficulties in life? Makikita mga evidence, makikita po natin yung mga financial hardship po natin, no? Personal losses, health crisis, relationship struggles. Personal losses, ano po ba 'yon? Ito po yung yung death of loved ones, no po? Yung nawala yung mga mahal natin sa buhay, yung mga relationship po nasisira, no? Yung marriage, yung mga kaibigan nawawala. Yan po yung mga valley po natin sa ating mga buhay. Mga challenges po natin, no? Yung loss of self po, yung identity mo nawala, integrity, loss of good health po, physical abilities, wala na tayong kakayahan gumawa ng mga anumang bagay, loss of future opportunities, na po yung mga dreams po natin, yung goals natin, career natin nawala, loss of security,
nawala yung ating bahay, finances, even the feeling of safety, lahat po yan, lahat po mga personal losses po natin, inevitable, hindi po natin maiiwasan, hindi mapipigilan na maaari po ma-experience po natin yung mga ganitong bagay. Unavoidable, uncontrollable po ang mga bagay na yan. Kahit po ayaw natin, kahit po gawin po natin yung best natin. Kaya nga po sabi ko yung sa definition kanina, na kailangan natin ng skills natin, kailangan natin mag-effort po sa mundo, yun po yung yung basihan. Pero sa atin po, hindi po yun, hindi po na, kasi may purpose po. May purpose po kung bakit natin ito mararanasan. Yung po sinabi ko kanina, yung character po natin maaayos, magkakaroon tayo ng patience, yung faith po natin mag-i-increase. So, even though I walk through the darkest valley, sabi po niya doon, sige po, sabi, David acknowledges and realize the reality of dark valley, difficult times, alam niya, nadadaan, sabi niya, even though I walk through the darkest valley, sabi, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, alam niya, alam niya, nadadaan siya, dadaan tayo sa darkest valley ng ating mga buhay. Sabi ko nga, hindi po natin maiiwasan po yun, So, ito pong Psalms 23:4 acknowledges these struggles. So, number 2 po, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Next po, I will fear no evil. Fear is a natural response if you are in a valley to uncertainty and difficulties and danger. So, ang fear po, ang takot, natural response po natin yan. Initial reaction or natural reaction po natin na pag nasa valley po tayo. Pag hindi mo alam, hindi mo tiyak ang mga kakahinatnan mo, kapag nasa difficulties ka, nasa danger ka, fear, hindi po mawawala po sa atin yan. Pero po, alam niyo po na si David, sabi niya, I will fear no evil. Sabi niya, this is a declaration of courage. I will fear no evil. Declaration niya po yun. Nasa kabila ng mga pagsubok, mga challenges na meron po si David, nasabi niya po, dineclare niya po, I will fear no evil. At sana po tayo ganun din. Sabi ko, trusting God can overcome fear. Trusting God can overcome fear. Next po. Sabi po sa Psalms 56 verse 3-4, when I'm afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust, and I'm not afraid. What can mere mortals do to me? Next po, sa Tagalog po, kapag ako'y natatakot o aking Diyos na dakila, sa iyo ko ilalagak pag-asa ko at tiwala. Pangako niya'y binibitaway, pinupuri ko ng lubos. Tanging sa iyo, umaasap na nanalig ako, O Diyos. Sa tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. So, kapag ka po tayo, kay Lord lang po magta-trust, yung fear po natin, mawawala. Po? Yes, sabi ko nga po, initial reaction po natin yun. Po? Natural na reaction po natin yun. Yung fear, pag nasa danger po tayo, pag nasa valley po tayo. Pero kapag tayo natatakot po, sa Lord lang po tayo umasa, ibigay yung trust natin, yung fear po natin, mapapalitan po yun ng peace. Mapapalitan. Lahat ng takot po natin as mawawala. Next po. Psalms 118:6, the Lord is with me. I will not be afraid. What can mere mortals do to me?
Kung itong si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. Amen po ba? Amen po. That the Lord is with me. The Lord is with you. The Lord is with you. So, do not fear. Amen. So, next po. David chooses not to fear. Why? Because of God's presence. For you are with me. Alam na alam po ni David na kasama niya si Lord. For you are with me. Kaya po, kayang-kaya niyang sabihin, i-declare na hindi siya natatakot. Ano man po yung mga pinagdadaanan niya, ano man pong sitwasyon niya, alam niya that God is with him. Amen. Next po. Even when we are in the deepest, darkest places, God is with us. Just as a good shepherd would never abandon his sheep. Amen. Kahit anumang lalim, kahit anong dilim po, kung nasaan ka man, anuman pinagdadaanan mo ngayon, God is with us. God is with you. Katulad ng isang shepherd na hindi niya po iiwan yung kanyang sheep. Alam niyo po, di ba, yung the parable of the lost sheep, di po ba? Yung isa po niyang sheep, yung tupa na nawawala, iniwanan niya yung 99 para lang po hanapin niya po yung nag-iisang yun. Trusting in God's presence can help overcome fear and anxiety. God's presence can help overcome fear. If you will trust that God is with you, pag alam mo na ang Diyos ay kasama mo, no, we will overcome fear and anxiety. Amen po. So next po. So do not fear. Paborito po nating lahat ito pag tayo po natatakot. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10 po. Next po. Sa Tagalog po is, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. So pagka tayo po natatakot, ito pong mga words po, mga pangako po ng Lord sa atin, panghawakan po natin. Let's continue to trust in God. Alam po natin nga na He is with us. He is with you. Amen. So next po. Okay, wait lang po. Sandali lang po. So, yung verse po na ito, hindi po ito pangako that life will be free of trouble. But a reminder that we don't have to fear evil because God is present. We are called to trust and follow Him through the darkest valley. So itong verse po na ito, hindi po ito pangako na yung buhay po natin is free of trouble. Pero reminder po ito na huwag tayong matakot because God is present. We are called to trust and follow Him through the dark valleys. Trust the process, brothers and sisters. I-trust po natin yung process ng Lord and follow God. This verse would encourage believers to trust their shepherd, especially when facing danger or even death itself. Ini-encourage lang po talaga tayo, i-trust po natin yung shepherd natin. Kung paano po, nga sabi ko, yung shepherd, kung paano siya kabuti sa mga tupa niya, ganun din po yung shepherd po natin. Amen po. So, number 4, your rod and your staff. Okay po. Wait lang.
Sige po. Thank you po, Ate Liz. Next po. Sorry. A rod is a shorter, club-like tool used by a shepherd for discipline, protection against predators, and to guide sheep. Okay? Maliit po itong pamalo, no po? Pamalo, mostly po, kadalasan, ito po ay made of wood, no po? Ginagamit po ito ng mga shepherd para sa mga discipline. Protection din po nila to para sa yung mga nandadagit po, predators, nandadagit po, and para i-guide yung sheep. So, yun po yung pamalo, no po? So, sige po. A staff is a longer, slender tool, often with a curved end, used to guide and rescue sheep, as well as to provide support and a point to lean on. So ito naman po yung kanyang tungkod, na po. So ito po yung yung meron siyang parang sa dulo na parang curve sa dulo na ginagamit po niya to para pagka meron pong nawawala or na naliligaw ng landas na hihiwalay sa daan, sa path po, inaano po niya yon, parang doon, kinakarit po niya yon. Yun po yung staff. Medyo mas mahaba po siya kaysa sa rod. It's used to guide and rescue sheep, as well as to provide support and point to lean on. Okay, next po. So, a rod and a staff are significant symbols of God as the ultimate shepherd. Okay po. Ito po yung ito po yung symbol po ng Diyos, ni God, as the ultimate shepherd. So sa protection po, no, ginagamit po ito ng shepherd. Ito po yung ating spiritual po. Protection po, ito po ginagamit ni God, ni Jesus po. The rod symbolizes God's power to protect His people from their enemies. So ito po yung ginagamit po, yung rod, yung pamalo, para po maproteksyonan po ang mga tao sa ating mga kalaban. Ito po yung rod, na po yung pamalo. Ginagamit niya po ito. So guidance. The staff symbolizes God's gentle but firm guidance, using His word and spirit to lead His people in the right direction. So, ito po yung nagsisimbolize po, yung staff po, yung guidance, no po, na nandyan po si Jesus, ginagamit niya po itong staff na to as guide sa ating spiritual po na ito po yung word of God. Ito po yung spirit, siya po yung ginagamit para mag-guide po tayo, yung word of God po. Para po mapaayos, mapabuti ang ating sitwasyon, para po makapunta po tayo sa tamang direksyon. Next po. Discipline. Ito pong dalawang symbols po na ito, no? The rod and the staff represent God's necessary discipline and correction to keep His followers on the righteous path, which bring true comfort and well-being. Yun po sabi ko na ginagamit po niya to pang-disiplina po sa atin, na po yung rod and staff na to, which is the Word of God po. Word of God, ito po yung kailangan po natin, no po, para po madisiplina po and ma-comfort po tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon po natin. Authority. Authority is the tools also represent God's authority and power over His flock, ensuring their safety and spiritual well-being. So, nagpapakita po to ng authority po ng Lord, no po, and power over His flock. At para ma-ensure po natin, masigurado po yung safety natin, at lalo po higit yung spiritual well-being po ng nating lahat. Amen po. So, next po. Wait lang po. Sige. Saan ba? For you are with me. Number 4. So,
ito pong ito pong verse po na ito, parang may kulang pa. Ayan, they comfort me, sabi po niya, no? Yung rod and yung staff po, no? Nagbibigay po ng comfort kay David. Sabi po niya, they comfort me. Next po. The famous verse, your rod and your staff, they comfort me, speaks to this comfort. Na po, itong Psalms 23:4, no po, nagbibigay po ng comfort po sa atin. Sa panahon po na nasa valley po tayo. It reminds us that God's presence is our greatest comfort in times of uncertainty. So yung presence po talaga ng Lord, kailangan po, alam natin, sigurado tayo na God is with you. God is with us. God is with me. Kaya lang po tayo mako-comfort pag alam mo na kasama mo ang Diyos. So kailangan po na i-convince mo po ang sarili mo. Minsan po kasi parang feeling natin wala po si God, di ba? Parang hindi po natin siya nararamdaman. Parang pakiramdam mo wala siyang ginagawa sa sitwasyon mo. Pero kailangan po natin ma-convince that God is with you. Promise po niya yan sa mga word kanina, sa mga word of God na binasa po natin. No? Yun lamang po. Yun lamang po yung yung nagbibigay ng comfort po natin, yung presence po niya. Yung presence po niya. Next po. So, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So, our God is compassionate po, and the God of all comfort. Iko-comfort po niya tayo. At bakit po niya tayo iko-comfort? Para nun, makapagbigay din po tayo ng mga comfort kung paano tayo kinomfort ng ating Panginoon. So darating ang time, kung hindi maiiwasan po yung valley sa ating mga buhay, yung comfort na yan ay hindi rin po yan maiiwasan. Iko-comfort tayo ng ating Panginoon. Next po. God's word offers comfort. In difficult times, God's promises and assurances found in the Bible provide comfort and strength. So, Word of God po. Word of God po. Kailangan po natin ito sa mga oras na nasa ganitong sitwasyon po tayo. Yun lang po magbibigay ng comfort po sa atin. Wala pong iba kung hindi Word of God. Hindi po yung mga simpleng happenings, no po, yung mga temporary lang po yun eh. Pero babalik at babalik po tayo kay God. Minsan hahanapin po natin sa family, sa loved ones, sa mga barkada. Pero makikita po natin na kulang. Dahil ang true comfort po is makikita lang po natin sa Word of God, sa ating Panginoon, sa presence po ng ating Panginoon. Next po. Just as the disciples are called to abide in Jesus to bear fruit, believers can find sustained strength and comfort by staying closely connected to God's Word during life challenges. Kung paano po tayo pinanatili, pinako-connect sa ating Panginoon para mamunga, ganun din po tayong mga believers mag-connect po, stay connected to God's Word, to Jesus Christ, stay connected para po magkaroon po tayo ng lakas and comfort sa mga panahon ng ating challenges sa ating mga buhay. Amen po. So sige po. Last na po pala yan. Okay. So sige po, wait lang ah. Ako parang meron ako hindi na ilagay ah. So, next po, meron pa po ba, Ate Liz?
Ayan. So, trust in God's presence. Face uncertainty with confidence. Seek guidance from God's word. Find comfort in God's presence. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Tulad nga po ng sinabi ko no po, trust in God's presence. Maniwala po tayo at manampalataya. Katulad po ni David, alam niya that God is with him. Kasama niya po si Lord. Kahit na sa napaka-dilim, sa darkest valley, deepest valley po ng buhay niya, alam niya na God is with him. So, let's face uncertainty with confidence. Kailangan po confident tayo na harapin po yung mga pagsubok na ito, itong mga challenges po natin. So let's continue to seek guidance from God's word po. And we will find comfort only in God's presence. So praise God po. Kasi alam ko po na kailangan ko po ito. And I believe meron po dito sa atin na po yung mga dumadaan sa mga sitwasyon na tulad ng binanggit ko kanina, kumbaga nawala na ng mga minsan pag-asa, parang tingin po natin talagang sobra po yung mga struggles, mga pinagdadaanan. Pag makakarinig ka po ng mga balita na hindi magaganda, sobrang nakaka-down po talaga. Pero kapag mananatili po tayo, we will stay, remain, abide in His Word. Po. Yung lahat po yan, yung mga takot na yan, hindi po mag-stay sa ating kung hindi po alam po natin yung hope po natin po. Alam po natin na napaka-importante po yung Word of God para po manatili po yung strength, para po yung patuloy yung may guide po tayo ni Lord sa lahat ng mga struggles po natin. Praise God. Thank you. Salamat po. Thank you, Lord. Lord, maraming pong salamat po, Lord, sa lahat ng mga narinig po namin. Salamat po, Lord, na meron kaming Diyos na kasama sa lahat ng oras. Lord, minsan, Panginoon, dahil sa mga pinagdadaan namin, pakiramdam namin, Lord, nag-iisa na kami, wala kaming kasama, pero thank you, Lord, sa mga pangako mo, Lord, na you will never leave us nor forsake us. Salamat na hindi mo kami iniiwan. Kahit minsan, Lord, pakiramdam namin wala ka nga. Pero ang totoo, Panginoon, pangako mo yan. Kaya naniniwala kami, Lord, na sasamahan mo kami. And we will overcome this, Lord, in your perfect time. Salamat. Salamat, Panginoon. Bless each and every one, Father God. Sa mga nag-struggle, Lord God, have mercy. Salamat, Father God. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. The Lord is with us. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen.